Good day guys! Welcome sa isa na naman nating video. So for today, mag-install tayo ng ating PCIe Wi-Fi adapter. So ito ay i-connect natin sa ating desktop PC para magkaroon siya ng Wi-Fi connection. So hindi po siya yung USB type lang. So ini-install po ito sa motherboard. Yung brand po pala ng ating Wi-Fi adapter ay Wablink. So AX5400. Aside from Wi-Fi connection, meron din po pala itong Bluetooth connection. So, malaki advantage po ito. Dalawa na po ang kanyang feature. This is my first time po pala na ma-install ng ganitong klaseng adapter. Usually dati ang ginagamit ko ay mga USB type lamang. So, ayan guys, tingnan muna natin isa-isa kung ano yung mga laman ng ating box. So ayan, makikita niyo yung ating adapter mismo at yung kanyang antena. May isa pa siyang pouch na kasama. So tingnan natin kung ano yung mga laman niya sa loob. Ayan guys, meron din siyang kasamang user's manual at iba pang mga instruction. So ayan guys, yan na lahat yung laman ng ating box. Okay guys, unahin natin itong kanyang antena. So ito po pala ay external antenna. Ito po yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya kasi pwede mo siyang tanggalin or ilipat pagka kinakailangan. And ito na po yung ating pinaka PCIe adapter. Ayan guys, mapapansin nyo maliit lang siya. Very slim. Ang pag-install din pala nito guys ay para ding video card. Meron siyang slot sa motherboard at meron ding mounting bracket. So halos parehas lang yung pag-install sa kanila. Ang pinagkaiba lang ay yung kanyang slot. So yung sa video card natin, PCIe din siya, pero yung mas mahaba. And then ito ay PCIe din, pero times 1 yung maiksi. So hindi naman kayo magkakamali guys kasi makikita nyo naman na yung kanyang para sa card slot ay maliit lang or maiksi. Ito nga palang cable na kasama niya guys ay para sa power cable ng Bluetooth. At yung extra mounting bracket naman ay para sa low profile ng mga setup. Ayan din guys yung kanyang user's manual. So mamaya yan yung magiging reference natin kung paano mag-setup at mag-install na rin ng kanyang software. So ito na nga guys, ready na tayo mag-install ng ating Wi-Fi adapter. Unahin natin guys magtanggal ng isang slots ng ating case. So para merong paglalagyan yung ating mounting bracket. Diyan natin ilulusot ngayon yung likod ng ating Wi-Fi adapter. Ayan, dahil bakante na yung slot ng case natin guys, pwede na nating i-insert ngayon yung ating Wi-Fi card. Hindi ko na sa inyo napakita kung paano ko nilagay. So, ini-insert lang naman yan. So, wala kasi akong assistant. So, yung kasama kong assistant guys ay walang ginawa kundi maglikot. After natin ma-insert guys sa slot, ay kailangan lang naman siyang i-secure ulit ng isang screw yung kanyang mounting bracket. Kagaya ng ginagawa natin sa ating video card. Yung slot pala na pinag-insertan natin guys ay kung tawagin ay PCIe times 1. So hindi naman tayo malilito dyan. Gawa ng kalimitan sa mga motherboard ay isa or dalawa lang yan. Before pala tayo guys nag-insert ng ating Wi-Fi card, inuna natin i-connect yung power cable ng Bluetooth para makagalaw tayo. So ang ginawa ko lang is naghanap ako ng USB terminal sa motherboard
At doon ako nag-connect ng power cable ng ating Bluetooth. At yan pala guys, makikita nyo na yung PCIe times 1 slot na sinasabi ko. Sa motherboard ko, nag-iisa lang naman siya kaya hindi nakakalito. At ayan na nga guys, makikita nyo ay kinokonek ko na yung power cable ng ating Bluetooth. So kaya natin inuna yan para may space tayong gumalaw mamaya pag insert ng ating card. At i-connect na rin natin siya guys sa ating Wi-Fi adapter. So ganun lamang kasimple guys, tapos na tayo mag-connect physically ng ating card sa ating motherboard. So ang next na gagawin natin ay yung mag-install naman ng software para gumana yung ating device. Hindi ko na nga pala guys napakita sa inyo kung paano i-connect yung external antenna, pero very basic lang naman yun. So, sa software installation nga pala guys, based sa manual ay kailangan nating mag-download ng driver sa website ni Wavlink. So paano ko ginawa yun dahil wala nga tayong internet. So ginamit ko yung aking cellphone. So nagtitering muna tayo guys para meron tayong internet. So once na ma-download at ma-install natin yung ating device driver, so tsaka pa lang gagana or makakakonect sa Wi-Fi yung ating PC. Ayan guys, makikita nyo, downloading na tayo ng software or ng kanyang driver. So medyo mabagal lang ito kasi kumukuha nga tayo ng internet connection sa ating cellphone. So once downloaded na natin yan, pwede na natin i-install. Ayan guys, na-download na natin yung kanyang driver. So hahanapin lang natin siya kung saan siyang folder pumasok. And then once ma-open pala natin ito guys, ito ay naka-zip file pa. So extract lang natin at hanapin natin yung kanyang pinaka-driver. So dalawa naman itong makikita natin, isa para sa Wi-Fi at isa para sa Bluetooth. So ayan guys, nakita na natin nga. So click lang natin yung folder para ma-open mismo, makikita natin yung driver. So ayan guys, nag-start na tayo na mag-install ng kanyang driver. Ayan guys, na-install na natin yung ating driver. So pwede na tayong mag-connect sa Wi-Fi router. Ayan guys, so subukan na natin mag-connect sa ating Wi-Fi router. So ayan guys, connected na tayo. So working yung ating device. Pwede na rin natin alisin yung cellphone natin guys, since ay nagbibigay sa kanya ng internet connection ay yung Wi-Fi card na natin. Ayan guys, makikita nyo sa icon yung Wi-Fi connection natin na pinoprovide ng ating Wi-Fi card. So dito naman tayo guys sa installation ng driver ng ating Bluetooth para mapagana din natin yung Bluetooth connection niya. So same procedure lang naman yun guys, galing dun sa dinownload natin. I-open yung file, install at yung ready to go na siya guys. Subukan din pala natin guys mag-speed test para may idea tayo kung gaano kabilis yung pinoprovide sa atin ng ating network. So ayan na nga guys yung ating internet speed. So para sa akin okay na rin kasi medyo malayo tayo sa ating Wi-Fi router. About 10 meters tapos ilang padar pa yung pagitan. Subukan naman nating manood ng YouTube guys para ma-check natin yung kanyang streaming kung walang lag. So ayan guys, smooth naman yung kanyang playback. So wala naman tayong napansin na kakaiba. So para sa akin guys ay okay naman ito. So approve tayo dito. Subukan naman natin siya guys sa online games. So tingnan natin kung ano yung kanyang magiging performance. So ayan, nakakapaglaro naman tayo guys. Pero iba pa rin talaga pagka tayo ay
LAN cable. Iba talaga yung kanyang speed sa latency. So ito ay tolerable naman, nakakapaglaro naman tayo. Para sa akin goods na rin to. Itong game nga pala na to guys ay World of Tanks. So since online game siya, talagang heavily dependent siya sa network connection. Dito naman tayo guys sa Counter-Strike 2. Ito guys ay online game din. So talagang mabilis na network connection ang puhunan natin sa mga ganitong klaseng games. So far playable naman yung lahat ng games natin. Pero kung talagang competitive player kayo, competition gaming, I recommend na talagang gumamit kayo ng LAN cable para ma-maximize yung internet speed ng inyong network. Overall ay satisfied naman ako sa performance ni Wablink AX5400. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. Kung nagustuhan nyo guys yung video natin for today, so kindly subscribe, like and share na lang po. Thank you sa inyong lahat.